Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat ng intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan, at kapayapaan ng mga kaluluwa. At sa mga intensyon po ng lahat na kasapi ng Veritas Kapanalig Community. Ngayon po ay Huwebes ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at paggunita kina San Andres Kim Taygon, Pari at Martir, San Pablo Chong Hasang at mga kasama, mga martir. Ang ating pagdiriwang ay pangunahan po ni Reverend Father Arlo Yap SPD at ang ating mga lektor na sina Sister Tess Gallardo, Sister Mayat Romulo at Sister Lerma Logroño. Magsitayo na pong lahat. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sang from mountains high. Sing a new song unto the Lord. Sing Alleluia. Yahweh's people dance for joy. Oh, come before the Lord and play for Him on glad tambourines, and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sang from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Alleluia. Sa ngalan ng Matang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay patungkol po sa isang babae na hindi siya malinis sa babae. At nandun siya na pumasok si Jesus sa isang bahay ng isang Pariseo. At yung babae, hinugasan niya ng luha yung mga paa ni Jesus at pinunasan niya ng kanyang buhok. Nagsisisi. At si Jesus ay nagbigay ng partalinhaga na isa umutang ng 500, isa 50, at parehong pinatawad. At tanong ni Jesus, sino sa kanila ang mas maraming pinatawad? Sinabi niya, yung merong 500 utang. Yung ating unang pagbasa naman, si San Pablo, sinasabi niya na si Jesus na nagpakita rin sa kanya, bukod pa sa mga apostoles, sa mga kababaihan, nagpakita rin kay San Pablo. At doon makikita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin lahat. Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan, tayo dudulog muli sa Panginoon, hihingi tayo ng kanyang awa, humingi tayo ng kanyang kapatawaran para sa ating mga pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Amanay makapangyarihan sa iyong habag na di namin malirit, minarapat mong hirangin apostol si San Mateo, kaming tinutuwangan lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin. Ay paghindapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo.
Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, tsaka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak na di pa kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat hindi ito ang sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangaral namin at ito ang pinanaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siya nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, inanyayahan si Jesus na isa sa mga Pariseyo upang makasalo siya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Na makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili,
kung talagang propeta ang taong ito. Alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po yun, Guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taon ng hiram sa isang nagpapautang. Ang isa ay 500 denaryo at isa na may 50. Na hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po ay ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya'y mula nang pumasok ay hindi tumigil sa paghahalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang malaking pagmamahal na pinamalas niya ang nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad na kaunti ay kaunti lamang ang pagmamahal na pinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanya makasalo sa pagkain, nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, ililigtas ka na iyong pananalig. Yumaon ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kristo. Bilib ako doon sa babaeng yaon. Yung pagmamahal ng Diyos doon sa babae. Yung ating ebanghelyo po, si Jesus ay pumasok sa bahay ng isang Pariseo. Ang okasyon isang kainan. Gusto nila makasalo si Jesus. Yung po mga Hudyo, mababa po yung kanilang lamesa. Unlike sa atin, halimbawa, ito yung lamesa natin, nakaupo tayo. Okay? Yung mga Hudyo po, pagpapasok siya, ang pwesto nila pag sila kakain, halimbawa, ate, pahiram nga po na yung, yan, okay. Ito yung lamesa. Ito yung lamesa. Okay? Pag kumakain sila, nakaganyan sila. Kaganyan. Nakalabas yung paa. Nakikita ba ako? Hi. Nakaganyan sila. Sa madaling salita, kakain sila, nakaganyan sila, kumakain ng ganon, tapos ang paa nila nasa labas, pag ganyan. Okay. Ngayon, pumasok yung babae at hinugasan yung paa. Okay. Pinagalikan yung mga paa ni Jesus, tapos kakaiyak, yung kala ko kukunan mo ko ng picture. Ang ganda ng pesto ko, tira mo ha, tamo, oha, ganyan na, okay. Tapos yung babae lumapit at dito dito inabutan yung paa ng Panginoon. May dala siya pabango, hinugasan ng kanyang luha yung mga paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok. Nakakatuwang nga ho. Pwede pa akong malaki na siya ko, buti nakakayuko pa. Okay. Yung babae, makasalanan. Kilalang makasalanan kasi. Okay. At timano, pagpasok niya, si Jesus, kita niya kumakain.
nakalabas yung mga paa. Okay. Yung mga naglalakad ng araw, palibasa, wala namang sementadong daan doon. Malikabok yung mga paa. Kaya ganun pala yung tradition pala nila na pagpapasok, kailangan magugas mo ng paa eh. Oo. So, pumasok si Jesus. Maybe siguro nagugas na ng paa si Jesus. Nagugas na siguro. But hindi kasi yung babae umiiyak. Lord, sorry po. Wala background music. Sorry po, Lord, sorry. Yung babae, walang tigil kakaiyak. Paglapit niya doon sa paanan, lahat ng luuhan ng babae, napapatak doon sa mga paa ni Jesus. Tapos nung nakita niya ng basaran ng kanya mga, imagine na pinanghugas niya yung luha. Ano ibig sabihin? Ganong karami luha. Kasing dami ng tubig ng ondoy. I mean, ganong karami. Hindi lang isa, dalawa, hindi. As in like talaga nahugasin yung mga paa ni Jesus. Habang umiyak, background music. Music ko. Ba? Bigla. Bumara yung lalamunan ko. Tapos nung kita niya ba sa ginawa niya, tilugan yung kanyang po. Tapos pinanasan niya. Yung mga tao, tinitignan yung babae. Kasi nga, makasalanan yung babae. Pinanasan niya ng buhok niya. Pagkatapos siya matuyo ng buhok niya yung paa ni Jesus, ang ginagawa ng babae, gano'n niya yung buhok niya. Gano'n niya yung buhok niya. Sabi ng mga tao, ay, kinamay lang. Kinamay lang, parang shampoo. Okay na yung drama. Pero, yung diskusyon ni Simon at saka ni Jesus, doon ako parang naintindihan bakit ganon yung pinagbumulan ng babae. Kasi kilala makasalanan yung babae. Now, here comes Simon, na dapat hindi niya dapat, parang sinasabi, hindi niya dapat, kung talagang propeta to si Jesus, ano niya dapat makasalanan yung babae niyo? Hindi niya dapat siya pinahawakan. Kasi pag hinawakan daw siya ng makasalanan, dumudumi rin yung kasi hinawakan eh. Ganun ka din, halimbawa, makasalanan ako, hinawakan kita ngayon, dudumi ka. So, bakit hinahayaan niya? Ang tanong bakit hinahayaan ni Jesus na hawakan siya ng isang makasalanan? Itong tanong, itong sinabi ni Jesus, meron dalawang nangutang. Isa 500 denaryo, isa 50. Parehong pinatawad yung utang. Itong tanong, sino ang mas malaking pinatawad? Sabi ni Simon, yun po may utang ng 500. Tama ka. In other words, yung nakaramdam ng tunay na pag-ibig ng Diyos, yung mga nagkasala na malaki. Isipin ko sarili kong buhay. Ito si Arlo. Isipin ko, ang dami mong kasalanan. At hindi simpleng kasalanan ng iba. Tatay, anong pangalan niya, Tay? Jimmy. Marami rin kayong kasalanan. At hindi lang ordinaryong kasalanan, Kuya Jimmy. Natawanan ka ng misis mo. Kulang lang banggitin ko, no, Mami? Hindi mo. Hindi. Di ba ho? Kayo rin ho. Lahat tayo. Kung sino man nakikinig na nanonood sa Radyo Veritas, ikaw rin eh. Marami ka ng kasalanan eh. Kaya pag inisip yung kasalanan ko, pinatawad ako ng Diyos. Ang bait ng Diyos.
Ang bait niya. Kahit pa ate, mukhang banal ka ate, marami ka rin kasalanan. At marami ka rin nasaktan sa pamamagitan sinasabi mo ate. Marami ka rin ate nasagasaan ate. Hindi lang sinasagaan, natiris mo pa sa laki mong yan. Ang dami. Pero kung sakaling ako halimbawa, mas mabigat yung kasalanan ko kaysa sa kasalanan mo, yung nagpatawad sa atin na pareho, mas naramdaman ko ang pag-ibig niya kaysa sa'yo kasi mas malaking kasalanan ko. At hindi lang yun. Kahit isipin ko kasalanan ko, bakit ako hinahayaan ng Diyos itong bukasyon na ito na makapagmisa pa rin sa inyo? And nobody is worthy to serve the Lord. Miski ang ating mga kapatid na mga lectors, commentators, tignan niyo sila. Yung dalawa, terno. Diba? Terno sila ng baba. Yung gitna, malnourished. Pero kita niyo, silang tatlo, marami rin silang pinagdaan ng kasalanan. And yet, God has chosen them mag-serve pa rin. Mas malaki dapat naramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Ikaw rin, Homer. Kahit si Homer, pag ganyan-ganyan lang, ganyan talaga yan. Isipin mo, bakit ba naman si Homer binigyan ng Diyos ng boses na napakaganda? Purihin ang Panginoon, umawit sa kalagkan. Tutugtugan mo ba ako, Homer? Huwag mo na ako tutugtugan. Pero sa dinami-dami, can you imagine si Homer din nagdaan sa maraking kasalanan, and yet God has given them, sinundalo ni Marivic, ng baby, as a prayer sila. Mami, Daddy, kung sakali nagkasala rin kayo, kamukha ko, tapos may hiningi ka sa kanya, binigay sa'yo, hindi ba ang bait ng Diyos? Na kahit tayo nagkasala ay binigay niya hinihingi natin? Kung tayo lang halimbawa sa mga anak ninyo, nagkasala, humingi, mami, ay hindi pwede, nagkasala ka eh! May utang ka sa akin. Hindi ganun yung pag-ibig ng magulang, di ba? Kahit nagkasala yung anak mo, ibibigay mo pa rin eh. Ang sinasabi ko lang, babalikan ko yung talinhaga, 500 yung utang ng isa, 50. Parehong tinatawad. Mas naramdaman na may utang ng 500 yung pag-ibig ng Diyos kasi laki ng pinatawad sa Kanya. Kaya nga ating ebanghelyo, yung pagkakasabi dito, sabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad na kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Hindi naman sapagkat kulang yung pagmamahal, hindi. Ang point lang eh, kung ikaw halimbawa, 500 yung utang mo. Okay, sabi 50 yung utang mo, 50 lang. 50 yung utang mo. Di, yung karampatan ng pag-ibig ng Diyos, 50 rin. Halimbawa, at may siguro may pasobra pa ng kaunti. Pero siya, 500, pinatawad din ng Diyos, 500 din. At may pasobra pa ng kaunti. Kung susumain mo, hindi naman kulang yung binigay na pagmamahal sa Kanya eh, sa 50. Hindi rin kulang yung binigay na pagmamahal sa Kanya kasi 500, hindi. Pare-pareho rin yung binigay na pag-ibig ng Diyos. Pero mas nakakaramdam ng pag-ibig ng Diyos, yun ang galing sa malaking kasalanan. At hindi lang yun. Kahit ang malaking kasalanan mo, ipagkakatiwala ka pa rin ng Diyos sa isang magawin kamukha ng paglelektor, commentator, accompanying sa misa, nagmimisa, yung ganun tiwala ng Diyos na kahit pa tayo makasalanan,
nobody is worthy to serve the Lord. Nobody. Wala. Even if, siguro if Pope Benedict magsasalita sa harapan natin, sasabihin niya rin din siya worthy. And yet yung tiwala ng Diyos, pinagkatiwala ng Diyos sa atin, na pwede pa rin natin siyang paglingkuran, kahit na pa tayo nagkasala nung araw. Mas dama ko ang pag-ibig ng Diyos kung maalala ko yung laking kasalanan ko. Mas mararamdaman ko ang bait ng Diyos. Now, tignan mo yung ganong klaseng tema. Idudugtong natin sa first reading. Sakto talaga yung ating first reading eh. Bakit? Binalang ka sa ating unang pagbasa, yung mga taong binabanggit ni San Pablo. Tignan nyo, ha? O. So, pamagit nito yung nalilitas kayo kung matatag kayong nananangan sa salita yung pinangaral ko sa inyo. Okay. Okay. Bilang katuparan na sasaad sa kasulatan, inilibing si Jesus at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro. Okay? Sa kasalabing dalawa. Okay? Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit sa 500 kapatid na nagkakatipon. Nagpakita rin si Jesus. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Yung nakakita sa muling pagkabuhay ni Jesus. Bagamat patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago, kay James. Saka sa mga apostol, na sama-sama noon, nagpakita ang Diyos, si Jesus. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin. Si San Pablo nagsabi, sa kahuli-huli, nagpakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako hindi karapat dapat tawaging apostol sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. E yet nagpakita ang Diyos sa akin. Inusig ni San Pablo ang simbahan. Marami siyang pinatay. And yet Jesus nagpakita rin sa akin. Has appeared to me. Kaya kita niyo yung balangkas, si San Pablo, isang mamamatay tao, ganun din yung babaeng makasalanan. Both of them, everybody knows, at yung babaeng makasalanan, everybody knows, si San Pablo makasalanan din. Pareho eh. San Pablo at yung babaeng makasalanan. And yet pareho rin pinatawad kahit ganun kalaki ang kasalanan nila. Sagap sa araw na ito, parang personally, it assures me, mabait talaga ang Diyos. Kung gaano kalalim nagkasala nung araw, gano'n niya rin ako kalalim, minahal at pinatawad. At pinagkatiwalaan pa ng ganitong ministry. Kaya tuntua ako eh. Sapagkat ako'y pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat dapat tawagin apostol sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahan loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ng kaloob niyang ito sa akin. Kakatuwa. Nakaka-uplift. Kung sino man may pinagdaan ng malaking kasalanan sa atin, yung kabutihan ng Diyos, walang maliw. Kung sino man. Kaya nga, huwag tayong magmamagaling sa iba. At kung tayo nagkakalang ganong kalalim, may nagkasala rin sa atin, ganun din dapat isusuklin natin sa iba na nagkasala sa atin. Can you imagine? Nangutang ka ng 50, pinatawad ko. Nangutang ka 500, pinatawad ko. Pag may utang sa'yo na 10, patawarin mo na kasi 10 lang yun, pero pinutang kita ng 500. Therefore, yung pag-ibig ng Diyos, mas malalim sa mga taong mas malaki ang kasalanan. Kaya ang ating Salmo Responsorio, sabay-sabay po tayo, butihin puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ulitin po natin, butihin puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sa English translation, pagkakalagay, give thanks to the Lord.
for He is good. Give thanks to the Lord, for He is good. Raise your hand, please. Give thanks to the Lord for Just close your eyes, please. Keep quiet lang. Close your eyes. As you close your eyes, think about your sinfulness. Our sinfulness. Think about yung pinagdaanan natin kasalanan noong araw at hanggang itong mga nakaraan. And God's mercy is so immense. And together we say, give thanks to the Lord, for He is good altogether. Give thanks to the Lord, for He is good. Sapagat ang Diyos ay mapagpatawad. Ang kanyang pag-ibig ay walang maliw. Amen. Mag-stay po tayong lahat. Sa ating panalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpapakita ng pagmamahal na pagmamahal na habag sa kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Sabat kahilingan at isasagot, Panginoon, dingin mo aming panalangin. Ang simbahan naway maipagpatuloy ang gawain ni Jesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mga taong magkakatunggali, naway humantong sa mapayapang pag-uusap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan ukol sa kapwa at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng nagmamalasakit na Kristiyanong komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga pumanaw na sa buhay na ito, naway patawarin ni Jesus na ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa mga may kaarawan sa mga nagdaang araw at sa mga susunod na araw, sina Bani Ramos, Tom de la Peña, Mila Martinez, Eduardo Lo, at Tessie Velasco. Para sa mga intentions pa natin makapanalig, lalo tigit kay nandito sa studio ng Radyo Veritas. Sa po natin makapanalig na nakatuon ngayon sa Radyo Veritas, kasama ng mga naka-radio streaming, kamukha ng mga nasa Abu Dhabi, Dubai. Data yung mga kakahilingan po, kasama ng families of Peter Cruz, Pre, Canlas, Uy, Parto, Tividad, Mendoza, Oro, Antikin, Pagdanganan, Winnie, Early, Nonet, Tony, Litzy Huko, Heidi, Esther, Mines, Cheat, at Sonia. Wilma, Tess, Terry, Homer, Marivic, and MJ, Peaches and Long, Dr. Susyap, Dr. Paul Malabanan, Coring Perez, Dali Alano, Nelly Numerable, Ed, Tom, and Dante, Cynthia Gallardo, Nars, and Romel Pangilinan, and Father Toy, OFM, Capuchin, at Nelvin Blaza. At para sa mga kagagalipon na Baby Aliana at Mirna Torres ng Abu Dhabi, Ben Rosing David, Bibsi Napol, Meli Rendor, Tita Glo Cabrera, Letty Hongko, RV Bartolome, Dolly Caseco, Father Mark Alcuriza, SVD, Father Tony Ranada, SVD, Leo Pipo Sr., Terry Payumo, Pros Santos, at Lodi Tayaw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin kahit kami makasalanan. At sa inyong pagpapatawad, pakinggan niyo ang aming mga panalangin. Ito yung aming niling sa kadakilang pangalan ng Kristo na bubuhay at nag-ahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos sa Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga kapatid upang ito paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay na iyong sambayanan upang pinahayag namin ng mga may pagpananampalatayang matibay ay amin tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayin niya rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ang aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabagot idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kahit utang na loob ng iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa manghilag si awit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyos iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Pag tinaas yung katawan at dugo ni Kristo, sabi, Lord, thank you for your forgiveness, for forgiving my sins. Salamat, Panginoon, pinatawad mo ako. Ama namin banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad niyo sa amin. Salamat po. Ipagbunyi natin ang misa natin pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa ng pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinaalan namin si tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalot ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama lang kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan na ganang subong daigdig. Puspusin mga may sa pag-ibig, kaya sa ni Pope Benedict, ni Honesto na aming obispo at ang tanang kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa rin muli mabubuhay, lalo tigit si Odolite Gacal, Luisa Argeles. Ganyan din lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagkitapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaya sa na mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos. Kaya sa na mapustot ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupulis kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating dadasalin ng panalangin tinuro sa atin nating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na papapahan na si Kristo ang aming tagapagligtas. Sapagat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O, Panginoon si Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan pinibigay ko sa inyo. Tunghaya may pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaya sa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumayin nyo. at sumayin niyo rin. When you give that peace to one another, you say, God bless you and peace be with you. And you must say also, God is good. Okay? God bless you and peace be with you. God is good. Okay. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. ito si Jesus, mga kapatid, mga kapanalig. Ang bait talaga niya. Sa kanyang pagpapatawad sa atin, no matter what kind of kasalanan, at Diyos ay mapagpatawad. Sapagkat siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ang kasalanan sa libutan, mapapalad naman tayo tinatawag si piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sino kayong napabilang sa kanyang kapisanan? Sino kayong tinawag niyang katoto at kaibigan? Sino kayong sasagisan sa krus niyang pinapasan? Makikibaka alang sa dangal at katarungan. Kayo'y taong makasalanan, inubog sa lupa't kahinaan. Kayo'y taong makasalanan, inampon sa kanyang pangalan. Sino kayong tatanggol sa pananampalataya? Sino kayong daan ng biyaya at pagpapala? Sino kayong inanyayahan niyang makapisan pagtubos sa mundong kapalit, kanyang kamatayan? Kayo'y taong makasalanan, hinubog sa lupa't kahinaan. Kayo'y taong makasalanan, inampon sa kanyang pangalan. Inampon sa kanyang pangalan. Magsistayo po para sa panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, ina ni Jesus ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krusang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako ng aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahal. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama ng pagmahal, ang aming pagkalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakinabang upang huwag ang diwa namin ang umiiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ng ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. After I give you the final blessing, stay for about 5 minutes. I explain something. Okay? Pandagdag lang. The Lord be with you.
and in the Spirit. Pagpalanawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, kumain kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po kay Reverend Father Arloy PSBD sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng banal na misa. At sa ating mga lektor na sina Sister Tess, Sister Mayet, at Sister Lerma, maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na dumalo, maraming salamat din po. Muli po tayo magsama-sama bukas alas 2:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa isa na namang pagdiriwang ng banal na misa. Susunod na po ang programang Radio Kalusugan kasama si Super Lady Dr. Winnie Elfa. Ako naman ang iyong kapanalig Homer Viray kasama po si Nelvin at si Sister Wilma na bumabati ng magandang hapon. Sumainyo ang katotohanan. Tinig ng Diyos, ating kailangan. Veritas 846, makinig. Misa sa Veritas was brought to you by Santa Rosa Business Park. Looking for a place in the South to let your business thrive? Santa Rosa Business Park is just a place for you. Prime